bahaging ito ng Luneta, no? Kung saan po dito po mismo binaril ang ating pambansang bayani, si Gato Rizal. Ang tawag po rito, the martyrdom of Jose Rizal, no? So kung makikita nyo po banda rito sa unahan, ayan po yung rebulto ng pagbaril kay Jose Rizal. Ayan po. Ayan. Ay teka, ito pala. Ito po si Jose Rizal nung binaril. Ayan. Ayan po yung mga katipunero. Okay, so narito po tayo sa lilim ng mga puno. Nagpapahinga muna tayo. Actually, wala pa po tayong gusto kong puntahan yung bagong yung kung saan po nakatayo na uli. Tinayo na po uli nila yung bantayog ni Lapu-Lapu. Ayan. So ngayon po tatalakayin po natin ito pong si pinagpapaliwanag po ng ICC, ang prosecutor, tungkol po dito sa inihain po ng abogado ni Tatay Digong na naghain po ng question po yung jurisdiction ng ICC dito po sa paglilitis kay Tatay Digong. Ayon po sa prosecutor, sa mga abogado ni Duterte, ni Tatay Digong, wala na pong jurisdiction, no, yung ICC matapos ang 1 taon na naglaps na po yung kanilang jurisdiction, matapos ang 1 taon ng mula ng pag-withdraw ng Pilipinas. So dahil hindi po nakapag-simula, no, ng investigasyon yung ICC, within 1 year period, buhat po ng tayo ay kumalas na Rome Statute o sa ICC. Kaya po wala na silang jurisdiction. Pero yun na nga, dahil nakakulong na po si Tatay Digong, illegal na po yan kung wala silang jurisdiction. Kaya po pinagpapaliwanag yung prosecutor, yung nag-issue po, o hindi po yung nag-issue, no, yung tumanggap po, yung nag-iimbestiga po ng kaso ni Tatay Digong. So ayon nga po dito sa kampo ni Duterte, kung wala na pong jurisdiction ng ICC sa kaso po ni Tatay Digong, kagyat na dapat palayain na si Tatay Digong. Okay, immaterial po kung si Tatay Digong ba ay talagang involved sa 6,000 na napapabalitang napatay dito po sa war on drugs, o ayon nga sa kanila, sa mga mahilig mag fake news, ay 30,000. Okay, 30,000. Kaya sabi ko nga, marami nagsasabi na pagka ba pinakawalan si Tatay Digong dahil sa jurisdiction, ay makukulong na siya sa Pilipinas. Hindi po siya makukulong sa Pilipinas dahil hindi naman po nagsampa ng reklamo yung mga tao, yung mga di umano'y biktima dito sa korte ng Pilipinas. Paano mo ikukulong yung taong wala namang kaso, no? May kinaso, sa pagkakalam ko, nagkaso kay Tatay Digong yung si Franz Castro, dismiss na po yun, yung death threat. O kasi po kung yung susunod po dyan, kung nagkaso po sila, bakit po dadalhin sa ICC? Hindi pa naman nila na nagagamit, o yung kumbaga last resort po dapat yung ICC. Dito po kay Tatay Digong, first resort. So marami pong patutunayan at hindi po diyan matatapos, no?
Hindi po, oy, maraming salamat. Nariyan po ba si Ma'am GQ Serem? Maraming salamat, Ma'am, ha, sa pag-aalaga. Ang daming mong pinakain sa akin. Alagang-alaga ako ni Ma'am GQ Serem. O kung may kaso pala dito, di dapat dito nililitis, di ba? Yan yung problema sa inyo eh. Nagmamarunong kayo eh. Wala nga po nagkaso rito inggil sa war on drugs dahil dinerecho nga nila. Kung may kaso po dito, mali na naman po yung gobyerno. O, wala pa, may kaso pala dito, bakit mo dinala dun sa ibang bansa? Kaya wag po kayong magmarunong. Sabihin nyo man may kaso kung wala naman talagang kaso. Okay. Oy, 3 araw na lang ha. Ano't ano man po ang mangyari. Yan naman po ay pagpapasyahan pa, sa June pa yan. Ibig sabihin, pinagpapaliwanag po yung prosecution hanggang June 9. Kinakailangan may pasa na nila yung paliwanag nila. Bakit kinakailangan litisin? Pag hindi po nasatisfy yung mga judges, kung ano-ano lang yung pinagsasabi, dismiss po ang kaso. Ha? Sabihin nyo, bakit tinitechnical lang? Ganyan po talaga ang korte. Marami po nadidismiss ang kaso. Marami din po ang anong tawag dyan? Marami pong kaso yung nagiging guilty yung mga tao dahil lang po sa mga technicalities. Ganyan po ang batas eh. Ngayon, kung sinasabi nyo, kung nagkasala si Duterte, hindi po, halimbawa po, ito yung tanong ko kanina eh. Halimbawa po, si Duterte po ay talaga nagkasala. Ito yung totoong nagkasala. Halimbawa lang. Tapos, pinawalang bisa ng ICC dahil sa teknikalidad na hindi na tayo miyembro ng ICC. O anong sasabihin nyo? Mamomblema na naman kayo, sasabihin nyo na naman na wala na namang nakuhang hustisya. Ang mga di umano ay tinataguriang biktima. Yung ba sasabihin nyo? Wala na namang hustisya? Paano kayo magkakaroon ng hustisya? Hindi naman kayo nagsasampa ng kaso sa Pilipinas. Yun nga po ang pinakamaling pagkakamali, di ba? Maling-mali po na sampahan mo ng kaso yung Pilipino, ng isang Pilipino sa isang krimen na di umano ay ginawa niya yung krimen na yun dito sa Pilipinas, at ang mga biktima di umano ay mga kapwa Pilipino. Hindi po ba mas matinding kasalanan yun na naglilitis sa isang Pilipino na di umano ay nakagawa ng krimen dito sa Pilipinas, na ang mga biktima ay mga di umano'y biktima ay mga Pilipino din na naganap sa Pilipinas, tapos lilitisin sa ibang bansa. Yun po ang pinakamalaking inhustisya na pwede mong gawin sa isang mamamayang Pilipino. Bakit po? Kasi nga sunod-sunuran lang eh. Di po ba? Pinagmamalaki pa natin na sunod-sunuran lang tayo sa mga grupo ng dayuhan, ICC, Interpol, no? Proud na proud pang sumusunod. Hindi po nakaka-proud. Lalo na po kung ang isusuko ninyo ay isang mamamayang Pilipino. Daig nyo pa makapili. Alam nyo po kung bakit daig pa nila yung makapili nung panahon hapon? Sa mga hindi po nakakaalam na makapili, yan po yung mga nagtuturo ng mga kapwa nila gerilya nung panahon ng hapon. Pero nakatalokbong po yun ng bayong para nahihiya rin sila sa ginagawa nila. Ito pong mga opisyal natin ngayon, wala pong hiya-hiya. No? Hindi po nagtatalokbong.
wala pong bayong. At pinagmamalaki pa, nagpe-presscon pa na pinahuli si Tatay Digong, no? Pinahuli si Tatay Digong at saka anong tawag doon? Dahil nakikipagtulungan si BBM mismo nagsabi sa pakikipagtulungan sa Interpol. O, kita nyo nga. O, ngayon, isa po sa pinakamalaki pong argumento mismo si BBM yung hindi kumikilala sa ICC. So talagang walang jurisdiction yung ICC dito. Ngayon mahirapan po magpaliwanag yung prosecution dyan kung paano po nila ididiin paano po nila ididiin si Tatay Digong, samantalang yung presidente mismo ng Pilipinas nagsasabi na wala tayong jurisdiction ang ICC. Okay, punta naman po tayo sa ibang balita. Sa ibang balita po naman ay ngayon lang po, kalalabas lang po sa Inquirer na eto pong si Cardema na asawa po ng Duterte Youth Representative ay magpa-file. Kung hindi man nakapile na, no, kasi may pinapakita na sila. Hindi ko alam kung na-file na dahil ano po ngayon recess. Pero kung na-receive na po yan, hindi po natin alam. Pero naglabas na po sila na nag-file na po ng unang impeachment complaint laban kay magpa-file pa lang ng unang impeachment complaint laban kay BBM. So may kinalaman din po to. Ang kinakatwiran po ni Cardema ay may kinalaman po to dito po sa pamimigay ng ating gobyerno kay Tatay Digong dun sa ICC, sa mga dayuhan. So yan po yung yan po yung latest diyan. Ngayon sa setup po ng kung sa kasalukuyan po magbobotohan, malamang kasi overwhelming, 300 plus. Ang kinakailangan mo po 106, kung hindi ako nagkakamali, 106 ang kinakailangan mo para ma-impeach ang isang impeachable officer. Pero ngayon wala po tayong bilang, kaya po umaasa yung mga Duterte Youth na next Congress pwede magkabilang yan kung maraming mananalo na pro Duterte congressman. Yan po inaasahan. So kahapon po ang sarap po ng ang ganda po ng kahit marami po salita, napakaganda po ng tinatawag nating program. Maganda po yung program dito po sa impeachment sa meeting de avance, no? Meeting de avance po ng PDP laban sa dito po sa may Luwasang Bonifacio. So yan lang po, abang tayo po ay sumasagot sa inyong mga katanungan. Maganda siguro na maglakad-lakad din po muna tayo para po makakita po tayo ng maikot ko naman po kayo sa Luneta. Ayan. O sige, tanong muna kayo hanggang mga 30 minutes lang tayo magkwentuhan. Kasi sasamantalahin ko po mamaya lang po kami. Kung nagtatanong po kayo kung nasan ako, narito po ako sa Martyrdom of Jose Rizal. Ayan po. Ito po yung dito po mismo binaril. Hindi po dun sa kung saan nakabantayog si Rizal. Dito po mismo binaril si Rizal sa lugar na to. Ayan po si Rizal. O, tanong-tanong na po tayo. Habang maganda pa po yung ating yung ating signal. Walang tanong.
Walang tanong, walang pakape. Pagkakataon nyo na po magtanong, please like and share. Morning. Ayan. Dapat lang talaga may mga mag-file ng impeachment. Malay natin sa coming new Congress. Correct. Kaya nga po nararapat lang po yan. Kasi ang expiration naman yan, 1 year. Luneta yan boss, right side ng flagpole, katabi ng grandstand. Malayo na po sa grandstand. Mga 1 kilometro ng grandstand. Hindi na po katabi. Tama po kayo doon sa narito tayo sa kaliwa ng flagpole. Yan. Shout out Idol Badong. Yan. Cherry Kagud. Next week file impeachment. Sana nga po matuloy na yung impeachment na yan. Para naman, boss, paano po yan hanggang Agosto na lang si Ombudsman Martires? Thank you. Duterte tayo. Yan naman po, yung ombudsman na po ay uma-action po yan. Depende po sa ang ombudsman po hindi naman po political yan, no? Ang ombudsman po uma-action batay po sa mga ebidensya. Boss Bats, good morning po. Sa kasalukuyan po, pinagpapaliwanag na po, no? Sila Boying Rimulya ng ombudsman. At mini-meeting ni Boying Rimulya yung mga pinagpapaliwanag ng ombudsman. Kaya maganda rin po na may ombudsman talaga. Kahit pa paano nagkakaroon ng linaw. Alam nyo po, importante talaga tong eleksyon ngayon sa Monday. Kasi makikita po natin yung ano riyan. Pag marami po nanalong Duterte, talagang magbabago po mga pananaw maski ng mga congressman, maski po ng mga local executives. Boss, ang bagsak Elias Dance. Sir Buds, yan. Anong masasabi nyo na 3 lang daw po sa PDP laban senatorials ang dadali ng INC? Alam nyo, ito pa ulit-ulit na ako rito sa INC. PDP laban po tayo, si Duterte po ay PDP laban, hindi po siya INC. Hindi ko po alam kung saan nyo po nakuha na yung INC po ay dapat PDP laban. Relihiyon po yun eh. Matagal na po yung INC na matagal na po nag-exist yung INC. 100 taon na po sila. Malamang 100 taon na po nilang ginagawa yan. Hindi po tayo nangangampanya para lang po sa INC. Di po ba? Nangangampanya po tayo sa buong Pilipinas. Matagal na po nila yan eh. Bakit ngayon lang kayo kumu-question sa INC? Ganyan po talaga INC. Hindi po kayo po pwede na ipagpilitan ninyo yung kampanya natin na tanggapin ng INC. Hindi naman po INC lang yung ating kinakandidatura. Huwag niyo po sila problemahin. Yan pong pahayag na yan ng INC, problema po yan ng INC members. Diba? Hindi ko po maintindihan kung bakit nyo po ako pinagre-react sa INC. Matagal na po yung INC na ganyan. At matagal na po, dahil ako ay Katoliko, matagal na po kung hindi naman ako, ano po ang pagkakaiba ng boto ko. Sino man ang dali ng INC, Duterte pa rin ako, +2. Yun lang po yun. Wala naman pong kinalaman dito, INC ka ba o Duterte po tayo eh. Kung pinoproblema nyo po lagi yung INC, ano po ibig nyo sabihin? Hindi na kayo boboto dahil yung INC hindi boboto lahat? Boboto pa rin naman. Matagal na pong buhat nung ako ay nagising sa politika, yung INC po laging may kandidato. At never po akong na-impluwensya ng kandidato ng INC. Noon-noon pa. Ngayon, kung ngayon po kayo ma-impluwensya, hindi ko po alam kung, hindi ko nga alam kung saan nanggagaling yan eh, yung ka-INC nyo eh. Di po ba?
Bakit nyo po pinakikialaman sila? Kung meron, bakit yung sila Villanueva, meron din namang ipopromote na kandidato. Yung El Shaddai, meron din naman. Bakit nyo pinoproblema yung INC? Kung ano po kung kayo po ay tunay na Duterte po yung suportahan nyo. Okay? Sila po, may sarili po sila eh. Wala po tayong magagawa dyan. Reliyon nila yan eh. Pwede nyo bang problemahin yung reliyon ng iba? Hindi po yung pagpapasya ng INC ang nagpapasya sa sino iboboto ng Duterte. Boss Bads, totoo ba na persona non grata na ang Tulfo Brothers sa Davao? Malaki pong balita yan kung totoo. Hindi ko pa po nababalitaan. Malamang hindi totoo yan. Yung mga persona non grata po, binabalita po ng lahat ng mga ng mga malalaking media company kung totoo. Totoo yan. Boss Badong, marami nang bumaliktad na congressman, sigurado ma-impeach yan. Magbabaliktaran pa po yan. Pag marami po ngayon ang nanalong senatoriables ni Tatay Digong, lalo na po magbabaliktaran yung mga yan. Kasi sigurado, ang pag-asa lang po kasi, eto real talk eto real talk. Ang pag-asa lang po kasi ng mga anti-Duterte, manalo po marami pong mga BBM senators, ma-impeach po si BP Sara. Yun lang, kasi pag hindi po nila na-impeach si BP Sara, sigurado po tayo, no, na magiging presidente si BP Sara. So yung mga congressman, mas matalino yan. Hindi naman mas matalino, mas tuso po yan, di ba? Mas tuso po yan kaysa sa atin. Kumusta po kaya yung ongoing vigil sa Comelec? Di po ba ito cover ng vloggers yun? Hindi po namin alam kung ano yung sinasabi nyong ongoing vigil sa Comelec. Wala po ako nababalitaan. Bayaan nyo, kung mabalitaan ko yan, di pwede tayo sumaglit dyan. Kasi malapit lang Comelec eh. Pero hanggat wala po ako nababalitaan, hindi babalita na mainstream yung sa mga hindi po. Ang dami pong Davao vloggers. Bakit po kayo sa mainstream lang? Alam mo, pagka po announcement ng mga Tulfo, alam nga naman hindi po yan ibalita ng mga Davao vloggers. Kayo naman, no? Marami po tayong contact na Davao vloggers. Marami po tayong personal na kakilala. Imposible pong hindi nila yan. Nasa Luneta po ako. Wala po ako sa BGC. Paano yung mga DDS na member ng INC? Pwede ba nilang suwayin? Sabi nga sa inyo, kasi ang pinoproblema nyo eh. Pinoproblema nyo yung INC. Sabi ko nga sa inyo, ang mamumblema po niyan, yung mga INC, hayaan nyo po sila. Huwag po kayong makialam. Makapagbibintangan pa kayong pakailamero eh. Hayaan nyo po sila. Tignan pero problema eh, iglesia ba kayo? Kung iglesia kayo yan, problema kayo. Kasi kung ako tatanungin nyo, isa lang po ang sagot ko. 'Di ba? Ang sagot ko po ay Duterte plus 2. Grupo daw po nila General Romeo Pocis, Attorney Glenn Chong and General Rio yung nasa Comelec. Yun. Grupo daw. Sige, titignan natin mamaya. Dadaan po ako dyan. Igalang ang Iglesia ni Cristo. Kakampi, kailangan natin, di kaaway. Tama ba, Tatay Badong? Correct. Ang politika po ay addition, hindi po subtraction. No?
Hindi po natin kailangan ng mga kaaway. Ba't nyo aawayin yung iglesia? Dati na nilang ginagawa yan. Si Tatay Digong nanalo, hindi naman straight iglesia na yung buong team niya dinala. Si BP Sara, hindi naman buong team ni BP Sara dinala. Ganun lang po yun. Kung hindi lang mangdaya si BBM, walang mananalo. Naniniwala ko dyan. Boss Badong, balita na balik US si FL Lisa. Baka may kinalaman sa kaso dun sa Los Angeles. Ako po, nung una hindi natin pinapatulan yan kasi kung sino-sino lang nagsasabi, di ba? Ngayon pong Vice President yung nagsabi na nandun sa police report si Lisa, Vice President ng Pilipinas siya. Hindi naman po basta magkasalita yan na walang basehan. Di po ba? Tsaka yung reaction nila. Ano yung reaction nila? Sanay po silang kinakasuhan si ano eh. Sanay po silang kinakasuhan sa nila si BP Sara. Bakit wala silang kaso ngayon? Sino ba nakakaalam yung lugar kung saan yung DOJ? Saan ba yung DOJ? Papunta daw dun si BP Sara eh. Baka sumaglit tayo ron. Sino po nakakaalam ng address ng DOJ? Meron po ba? Hayaan natin ang INC, solid Duterte tayo. Correct po, reliable source na si BP Sara Duterte. Supreme Court ba ang DOJ? Pucha, magkaiba yata. Katabi na Supreme Court. Iyon. Sige. Padre Paura boss. Malapit lang dito. Ilan po ba dinala ng INC sa Duterte? Hindi ko po alam. Hindi po ako Iglesia ni Cristo. Sa top po. Ayan, Padre Paura. Sige. Wala nang balita sa PhilHealth at JA boss. Syempre naman, kayo naman, election eh. Natural naman hanggang election yan, wala mo nang ibang usapin. Di po ba? Normal lang po yan. Huwag po kayo mag-alala at yung PhilHealth tsaka JA, nakatakda na po yan sa Supreme Court. Meron na pong ano yan, kung kailan tatalakayin. Disqualified na siya. Igalang natin Iglesia ni Cristo kay OJC at Shaddai. Kailangan natin ng kakampi. Okay. Sa likod ng Supreme Court ng DOJ, Tatay Badong. Solid PDP straight ba to? Gohinlo, Lambino Bondok, Kibuloy, Marcoleta, Rodriguez, Mr. Epektibo, Dr. Marites, Plus Villar, Marcos, bumoto tayo para sa pagbabago, Tatay Badong. Una sa balota, Rodante Marcoleta kasama pang Hopia. Paura, kalapit ng Supreme Court ang DOJ. Tatlo lang po. Boss, tama ba narinig ko kagabi? Vote muna si Ay. Alam nyo po, eto ang official na endorsement po natin. Eto ang official endorsement ng kulto ni Digong. Official po to yung Duterte po, wala po tayong ilalaglag doon. +2, bahala na kayo sa +2. Kanino po kayo mamimili ng +2? Yung kay Tatay Digong na +2, tsaka yung kay BP Sara na +2. Kailangan natin ng payong, pawis na ako. Ay, magagaling po lahat. Pucha, bilib na bilib nga ako kay Epektibo eh. Akala nyo arte-artista lang, di ba? Puta, pagdating nung nag-speech si Epe, naknan tinapay napakahusay. Ang husay nung Philip Salvador. Alam nyo po, bilib ka talaga kay Tatay Digong eh.
bumuo siya ng team. Maaaring hindi pa po sikat, hindi pa po kilala, pero napakahuhusay po. Yun lang, napakahuhusay. Ako, Boss Buds Duterte, wala ng plus. Duterte, wala ng plus. Walang iwanan. Hindi, plus to nyo po, kasi baka may pumasok na ayaw natin eh. Yes, nag-boom si Ipe. Galing, no? Magaling si Ipe. Si Kitty Duterte, ako bilib na bilib. Mahusay po si Philip, makikita mo sa kanyang pagsasalita. Huwag palin lang sa survey vote, straight video. Ay, wala na po yan survey na yan. Kalokohan na po yan. Kung totoo po yung survey, number 1 si Bongo sa lahat, bakit hindi po mapasok yung iba, di ba? Yun po ang pinakamalaking kalokohan dyan eh. Yun lang, baka kasi mag-way pa na dayain if undervote lang tayo. So ngayon po, lalakad na po tayo para makita nyo naman po yung ibang parte ng... Maraming salamat nga pala kay Senator Kibuloy sa papayong. Hindi na po tayo ano. Ikot-ikot naman tayo sa Luneta. Kaya baka may naiwan tayo. Ikot-ikot lang. Mainit kasi. Paglabas mo rito, mainit. Ito po. Dito po talaga binaril si Rizal. Hindi po dun sa kanyang bantayog. Yan po yung mga katipon ni... hindi. Mga... May istorya po riyan eh. Yung pong bumaril kay Rizal, mga ano po talaga yan, mga Pilipino po yan nasa harap. Tapos yung mga nasa likod nila, mga Kastila, pag hindi nila binaril si Rizal, babarilin sila. Ayan po si Rizal nung binaril. Okay, tingin po tayo rito. Ang tawag po rito, the martyrdom of Jose Rizal. Yan. Lights and sounds po yan eh. Nung araw, panggabi lang po to. So bawat rebulto na yan, may istorya yan. Mula nung kinulong si Rizal. Dito kayo ngayon manunood. Ayan o. Dito kayo ngayon manunood. O yan. Tapos ito yung pinaka-highlight. Meron talagang ano, meron talagang magugulat ka diyan dahil babarilin talaga. May puputok diyan eh. Pag first time mo napanood diyan, magugulat ka dahil binaril si Rizal eh. 8 lang. Okay.